San Miguel Beermen, tuluyan ng mapapauwi si Ivan Aska dahil sa kumuha na nga sila ng bagong import sa katauhan ni Benny Boatwright, isang another big man import. Ating tatalakayin ano nga ba ang epekto ng pagkakaalis kay Aska sa team ng SMB at pagdating naman nitong si Boatwright dito sa SMB. Yan nga ang ating mga tatalakayin. Bago ang lahat mga ka-greatest, lilinawin lang natin. Lahat ng basketball update natin dito, lahat totoo at hindi puro rumors. Kaya naman, pakisuportahan nyo naman po ang ating YouTube channel na ito na Greatest Fireball TV. Please don't forget to like, comment, and share and subscribe para lagi kayong ma-update sa mga susunod pa nating legit basketball update. Ang SMB nga ngayon ay nasa hindi magandang standings na may kartadang 3-3 win-loss record this ongoing 2023-24 PBA Commissioner's Cup. Kamakailan lang ay kumilos ang SMB para sa planong baguhin ang tinatakbo ng laro ng SMB para sa inaasahang positibong resulta. Kaya naman nagpakawala sila ng ilang mga players para makuha or makakuha ng isang dekalibreng guard forward sa katauhan ni Don Trolliano na galing NLEX Road Warriors. So 3-team trade po ang nangyayari dyan. At bukod dyan, isa pa sa tuluyang ginalaw ng SMB ay yung import, kung saan tuluyan na nga po silang kumuha ng bagong import. So papalitan na si Ivan Aska ni Benny Boatwright, isang 27-year-old power forward player. Batay nga po sa datos sa kanyang Wikipedia, may taas itong 6'10". At sa mga hindi nakakaalam, itong bagong import ng San Miguel Beermen na si Benny Boatwright ay dating teammate ng former Magnolia import ni Krakosevich sa USC, University of Southern California in Division 1 of the USNCAA. Batay nga sa report, gumawa ang SMB ng stratehiya sa pamamagitan din ng pagkuha ng bagong import na papalit kay Ivan Aska ngayong ongoing ang PBA Season 48 Commissioner's Cup. Umaasa ang SMB na kakayaning punan ni Boatwright ang naiwang pwesto ng mga big man na sila Junmar Fajardo na nagsuffer ng fracture finger at etong si Vic Manuel na kamakailan lang ay nag-undergo ng surgery sa tuhod. So si Boatwright inaasahan rin na magkiklik ang laro nito sa kapwa big man na si Mo Tautua. At batay nga sa report, mabalik tayo kay Ivan Aska. Mukhang makikita pa naman siya sa SMB ng one more time see in action kontra nga po Barangay Ginebra dahil sa may inaayos pa raw or pinapa-analyze pa na some minor details regarding Boatwright's hiring. So bago nga po tayo magpatuloy, baka naman po pwedeng makisubscribe itong ating YouTube channel. At kung di naman po nakakaabala, pakiclick nyo na rin po yung ating like. At promise ko po sa inyo, mga legit news and updates lang ang ating itatapik dito. Maraming salamat po. So magpatuloy tayo about dun sa epekto ng pag-alis ni Aska or pagkakapalit kay Aska ng SMB. Kung titingnan natin, okay naman ang scoring or stats na naiwan or maiiwan ni Aska dahil nag-average to ng napaka-decenteng numero tulad na to. Pero syempre, management decision yan eh. Alam nila kung anong kanilang ginagawa. Pero para nga sa opinion natin, itong SMB, konting adjustment lang ito. Dahil kung pagpo-focusan nila si Aska as defender or stopper, malaking posibilidad na mapunan niya ang pagkawala nila Junmar and Manuel sa ilalim. At saka si Aska, ang laro talaga nito, kayang makipagpalitan ng mukha sa ilalim. Kaya lang, minsan or madalas umiibabaw siya at nakakalimutang wala nga pala silang big man. Kaya naman na yun, ang resulta, nabubutas ang kailaliman nila or pang-ilalim nila. Pero kung tutuusin sa ganda ng numero ngang ito na magiging malaking tulong sana sa SMB. Bukod dyan, may magandang chemistry na nabuo nga sa kanila. Talagang magkakaamuyan or nagkakaamuyan na nga sila eh. So yun lang, yung nakikita nating epekto ng maaaring pagkawala ni Aska sa SMB, yung chemistry sa import.
About naman sa epekto ng pagdating ni Benny Boatwright sa SMB, yun nga, unang-una, gagawa na naman sila ng panibagong chemistry para dito sa bagong import. Tuturuan nila si Boatwright ng system na meron ng SMB. Ang maganda lang sa pagpapalit nila ay yung mindset ng SMB talaga na dahil sa nagpalit sila ng import, maaaring mabago nila ang tinatakbo ng laro ng San Miguel Beermen at makakakuha nga sila ng mas positibong resulta ng mga nilalaro nila. Kaya naman sa mga tagahanga dyan ng SMB at netong si Asuka, i-full support nyo na nga po siya sa one last time niya na maglalaro or paglalaro sa SMB sa Biyernes kontra Hinebra. At syempre, congrats and welcome sa new import ng SMB na si Benny Boatwright.